Humihingal na napasandal kami sa pader na makarating sa gilid ng resort. Merong gate na maliit dito na nagangalawang na at maraming dahon-dahon. Napapagitna naman yon dahil nasa kabilang side si Hubby at kami naman ni Liam nasa kabila. Nakaharap ako kay Hubby, ganun din naman to sa akin habang pasilip-silip sa gate. Habang si Liam nakatalikod sa akin para antabayanan, baka may biglang sumulpot na kalaban. May eyes wide na makita kong may lalaki na nasa likod ng Javan, hindi kalayuan sa pwesto nito. Humigpit ang hawak ko sa baril. Shit! Na makita kong humugot to ng baril ay walang pag-aalinlangan kong itinaas ang kamay saka tinutok ang baril sa lalaki. Saka ito pinaputukan. Tinamaan to sa noo at bumulagta. Bullseye! Shit! What the heck, wife? Kulataturan ni Hubby nang dumaan sa gilid niya ang bala ng baril. Mabilis tong lumingon sa kanyang likod at do'y nakita na kabulag ng lalaki. Sorry, Hubby. Babarilin ka na niya eh. Turan ko sa kainais ang baril na hawak at naging alerto ulit sa paligid. Focus, Hubby. Pagganahin mong senses mo. Muntikan ka na dun. Seryoso kong turan. Kanina sinabi niya mag-focus kami at maging alerto. Ilang beses din niya akong binibili na ng kung ano-ano, tapos siya pala itong hindi alerto. Yeah, I'm sorry for that, wife. Hindi na mauulit. Let's go. Seryoso niyang turan saka kami sabay-sabay pumasok sa loob. Nasa likod nila ako ni Liam habang maingat na mga masid sa paligid. Lahat na nakikita naming tauhan ni Leon ay binabaril agad namin. Butit na unahan namin ng mga ito kaya hindi pa nakakagawa ng ingay at nakakaagaw ng atensyon ng iba. Hindi namin alam kung ilan lahat ng tauhang nandito kaya kailangan mag-ingat. Baka makuyog kami pag nagkataon. Walang kahirap-hirap kami nakapasok sa loob at ngayon ko lang napagtanto na napakalaki pala ng resort na ito. Nasaan kaya sila Mark? Diyos ko, sana ayos lang ang mga to. Sinanyasan kami ni Hubby na umakyat sa taas kaya maingat at mabilis kaming sumunod ni Liam. May nakasalubong kaming tatlong lalaki. Bubunot pa lang to ng baril nang unahan ko na. Die, assholes! Seryoso kunturan saka tumigil saglit para i-check ang baril na hawak ko may bala pa. Napapalatak ako nang wala na pala yung bala. Dali-dali kong pinilitan ng magazine ng baril saka kinasa. Muli ako nagpatuloy sa paglalakad. Sinilip ang bawat kwarto kung may tao ba. Saan ba nila tinago mga kaibigan namin? Paglingon ko sa aking likod, nakita kong nakikipaglaban. Sa dulo ng hallway si Hubby at Liam sa 5 kalalakihan. Tutulungan ko sana sila pero nakarinig ako ng beses sa sumunod na kwarto. Hindi nakalapat ang pinto kaya maingat na sumilip ako doon. Namilog ang mga mata ko na makilala to. Si Manuel, ang kanang kamay ni Leon. Anong ginagawa niya rito? Hindi ba't kasama siya ng amo niyang baliw sa Malaysia? Napatiimbagang ako at nagdadalawang isip kung papasok ba sa loob. Magandang tiyempo to dahil masyadong abala ang gunggong na Manuel. Tutok na tutok ang atensyon sa kung sino man na nakausap nito. Looks like he forgot the common saying. Don't let your guard down. Yes, boss. Hawak na namin ang pinakamagaling na assassin sa Black Organization. Once na mamatay ang tatlong malalakas sa miyembro nila, siguradong mapipili na sila, boss. Malaki na ang tsansa na mapabagsak natin sila. Sila yon. Bakit ang slow ko? Sino pa bang pwede niya makausap? Malamang ang boss niya. Hindi pa, boss. Mamaya kapag nakatawag na kami kay Silverio, huwag kang mag-alala, boss. Bago matapos ang araw na to, mamamatay ng tatlong yon. This day, tayo naman ang mananalo laban sa kanila. Siguradong manghihina sa Silverio kapag naabutan niyang patay na ang miyembro niya. Humigpit ang hawak ko sa baril dahil sa narinig. Kung hindi kami agad nakapunta dito, may chance ang hindi na namin abutan ng buhay ang mga kaibigan namin dahil balak talagang patay ni Leo ang mga ito. Nabuhay ang galit sa aking dibdib. Napakadali lang talaga sa kanilang pumatay. Mga walang puso talang ang kaluluwa. Para sa kanila ang buhay ng isang tao laruan lang na madaling itapon kapag ayaw mo na. Nilingon ko ang gawin nila Hubby. Sakto nakatingin ito sa akin. Sinenyasan ko na siyang papasok ako sa loob pero umiling ito. Sumenyas din siya ng wait. Kaso buo ng desisyon ko. Kung hihintayin ko pa siya baka makita na kami ni Manuel. Lalong-lalo na ako. Kausap pa naman ito si Leon. Malalagot na kapag ganun ang nangyari. May plano pa ako para sa demonyong yon. Tinanguan ko na lamang siya saka parang ninja na pumasok sa loob. Sorry, Hubby. Dumiretso ako sa gilid ko saan may space sa pwedeng taguan. Napahabak ako sa aking dibdib. Shit, munti ka na yon. Buti na lang abalang-abalang gagong Manuel sa pakipag-usap at di mo lang namalayan na nakapasok na ako sa loob. Isasend ko na lang sa inyong litrato ng walang buhay na membro ng Black Organization. This time sigurado ng pagkapanalo mo, boss. Mapapasaya pa si Ma'am Alexa. Yes, bagay na bagay kayong dalawa. What the heck? Gusto kong masuka sa sinasabi ni Manuel kay Leon. Saka ano, magpasasa sa kanya? Over my dead body. Kay Jovan Silverio lang nababagi ang isang Alexa Jane. Wala nang iba.
Biglang may lumagabog sa labas kaya napalingon si Manuel sa pinto. Shit! Boss, mamaya na lang ulit. Tatawagan na lang kita kapag patay ng 3 bihag. Yes, ako nang bahala. Don't worry. Just relax, boss. Yes, okay, bye. Nang matapos ang tawag, ibinalik na ni Manuel ang cellphone sa kanyang bulsa, saka humugot ang baril sa kanyang likod at dahan-dahan tinungo ang pinto. Ay tinutok nito ang hawak na baril sa pinto, saka mabilis yung binuksan tapos lumayo din agad. Parang tangang gago. Walang tao sa labas, pero nakatutok pa rin ang baril doon. Habang ako na may maingat na lumabas sa aking pinagtataguan, saka itinutok ang baril kay Manuel. Nasa likod na niya ako pero hindi niya pa rin naramdaman ang presensya ko. Weak ang senses niya. Kanang kamay ba talaga siya ni Leon? Nang nasa tapat na ito ng hamba ng pinto, nagsalita na ito. Hindi siya po pwedeng lumabas ng kwartong to. Papatayin ko pa siya. And where do you think you're going? Seryoso at malamig kong sambit. Mabilis naman tong lubingan na tinutok ang baril sa akin. Who are you? Matapang niyang tanong. Oo nga pala. Naka-creed mask ako kaya hindi ako makikilala. The person who will kill you. Malamig kong tura na siyang kinamutla naman ito pero nagtapang-tapangan pa rin ang doko. Wait, your voice is familiar. Napakalito ang sambit niya. Napansin kong bumukas ang pinto sa katapat na kwarto. Lihim ako napangisi na makita si Hubby na nagbabagang tingin kay Manuel habang nakatutok ang baril nito sa lalaki. Nakababa na rin ang mask nito. Mukhang di nakalapat ang pinto kaya hindi narinig ni Manuel ang pagbukas nun. Doon pala siya nagtago. Cutie! Of course, my voice is familiar to you because you know me. Pagkasabi ko nun binaba akong mask na suot saka ngumisi. Gulat na gulat naman to. Ma'am Lexa? The one and only. Surprise, asshole. Hindi na ako nagdalawang isip na ipakita ang mukha ko. Alam ko namang mamamatay na rin naman ang gagong to. What are you doing here? What is this? Alam ba to ni boss? Sunod-sunod na tanong niya habang nalilito. Ang tanga naman. Malamang hindi. Wait, you're a traitor? Gumisi naman ako. Sort of, but my main reason why I'm here is to save my friends. So tell me, where are they? Hindi ako papayag na patayin mong miyembro ng Black Organization. Sinamaan naman ako ng tingin nito. Trinador mo si boss? Ako nga ba o kayo? I know the truth, Manuel. Pinaikot ninyo ako sa mga palad ninyo. Sinira niyo kami ng asawa ko para sa paghiganti. Kinilong niyo ako sa isa't pinaniwala sa isang kasinungalingan. But it's okay. You know why? Dahil sa inyo'y marami ako natutunan. Natuto akong tumapang, lumaban at harapin ang lahat. Lalong-lalo na makipaglaban. At sino rin mag-aakala na ang taong tinuruan niyo at inaalagaan noon ang siyang papatay sa inyo. Para kayo nag-alaga ng isang ahas na sa huli, tutuklawin kahit magiging dahilan ng kamatayan ninyo. Mariin at galit kong sambit. Sobrang galit ko sa kanila. Hindi ko akalaing napaikot nila ako ng ganun kadali. At ako naman si tanga naniwala. Kailangan malaman ni boss to. Traitor kang babae ka. Natataranta nitong kinuwang cellphone pero bago pa niya magawang matawagan si Leon, binaril ko siya sa balikat na siyang kinadaing niya at kinalaglag ng cellphone na kinuha niya. Shit! Traitor! Bitch! Gigil na tura niya habang hawak ang balikat at napaluhod na. Itinutok niya ulit ang baril sa akin saka sinilipan ng cellphone na nasa lapag. I grinned and pointed the gun at him. One more move, you die. Malamig kong sabi. Napatigil naman ito kaso ang gago. Ginisihan din ako saka mabilis kinuha ang cellphone niya. Wrong move, bastard. Pinaputokan ko mismo ang kamay niya saka ang cellphone na nasa sahig. Basag, sira, babay cellphone. Kung mamamatay ako ngayon, isasama kita. Isa ka sa magiging balakid kay One more word, and your head will explode. Tila naman natola si Manuel sa pagkakaluhod. Namutla rin to't nanginginig ang katawan na lingon si Hubby sa kanyang likod. Surprise, jerk! King! Ngayon ko masasabing bobo at tanga si Manuel. Puro yabang lang palang mokong na to eh. Hindi man lang niya naramdaman ang presensya ni Hubby sa likod niya. You think I will let you kill my wife? Die first, bastard! Pinaputokan ni Hubby sa kabilang kamay si Manuel kung saan hawak nitong baril nito. Nabitawan ng lalaki ang baril. Mabilis ko naman yung sinipa palayo. Hayop kayo? Pagbabayaran yung ginawa ninyo. Galit na sigaw nito. Ngumisi naman to. Paano mo naman magagawa yon kung mamamatay ka na? Minalingan naman niya at masamang tinignan. Wife, you know what to do. I will leave him to you. Mas lalo pang lumawak ang isi ko. Pinapabayan na sa akin ni Hubby. Alam niyang gustong-gusto kong patay ng lalaki. At least mahaganti ako sa ginawa nila sa akin. Siguro kung katulad pa rin ako ng dati, nanginginig na ako sa takot. Saka nilokob na ako ng konsensya dahil papatay ako ng tao. Pero people change eh. Sanay na ako at hindi na ako tinatabla ng konsensya kung ganito naman kasama ang papatayin ko. My pleasure, Hubby.
Masaya kunturan sa inayos ang pangkakatutok ng baril kay Manuel, tapos ay malademonyong umiti. Any last words, stupid Manuel? Bitch, malalaman din yon ang... Hindi ko na siya pinatapos sa sinasabi niya. Binaril na ito sa kanyang ulo, saktong-sakto sa gitna ng kanyang noo. Bumagsak ang walang buhay nitong katawan sa sahig. One down, one more to go. Isang satisfied na ngiti ang pumaskil sa aking labi. Mabilis akong lumapit sa cellphone ni Manuel. Binaril ko pa yun ng isang beses saka inapak-apakan. Sinigurado na hindi na magagamit pa. King, Ma'am Alexa, alam ko na kung nasan sila Mark. Sabay kaming napalingon kay Liam na punong-puno ng dugo ang mukha at kamay. Napaayos ako ng tayo saka lumapit sa kanila. Nasan sila? Seryosong tanong ni Hubby. Nasa basement sila ng bahay na to. Kailangan natin magmadali dahil marinig na to ang isang tauhan nila na may mga paparating na daw ng mga tauhan nila. Let's go! Muli kong sinuot ang aking mask. Mahirap na. Hindi ba nauubos sa mga tauhan nila yon? Habang natakbo kami, tuloy-tuloy ang pagbaril namin sa mga lalaking nakikita at sumusunod sa amin. Shit! Napamura ko sa aking isip nang harangin kami ng mahigit 8 o 10 na tao. Mapapalaban pa kami. Kain sa oras na to. Gulat naman ako napatayin kay Liam. Nang mabante ito tumigil sa gitna. Ako nang bahala dito, King. Umalis na kay ni Ma'am Alexa. What? Kaya niya ba mga to? Iisa lang siya. No. Tutulungan ka namin, Liam. Ang dami ng mga yan. Lumingon naman to sa akin at gumiti. Don't worry, Ma'am Alexa. Kayang-kaya ko mga to. Sige na, aligtasun na sila ni Mark. Susunod ako sa inyo. Nag-aalangan pa akong iwan siya kaso naramdaman ko ang hawak ni Hubby sa aking braso. Binalingan ko naman siya. Don't worry about him. He can handle those bastard. Let's go. Wala ko nagawa ng hilahin na ako ni Hubby at tumakbo kami papunta sa basement. Nilingon ko pa si Liam na sumalyap din sa amin saka ako sinalutuhan at tinunguan. Tumango rin ako sa kanya saka tumingin sa unahan. Please mag-ingat ka, Liam. My sister is waiting for you. Grabe ang bahay na to. Para na rin siyang mansyon sa totoo lang sa sobrang laki. Tsaka nakakatakot na. Nagkatinginan kami ni Hubby na makitang pinto kung saan ang pababa sa basement. Tumango kami sa isa't isa kaya siya lumipat doon. Inihanda ko naman ang sarili at alertong nakatapat sa pinto ang baril ko. Bumaling sa kanyang daliri si Hubby sa kabiglang binuksan ng pinto at parehas kaming gumilid sa mandal sa pader. Nakahinga ako ng konti dahil walang sumalubong sa amin na tauhan or worse, bala. Maingat kaming humakbang pababa. Hanggang sa makarating kami sa duloy wala namang sumalubong sa amin na kalaban. Weird. Tama bang basement na pinuntahan namin? Be careful and be alert, wife. Paalala pa ni Hubby sa akin. Tumango naman ako. Nilibot kong mata sa paligid para hanapin kung saan sila Mark. Jeez! Ang lawak pala ng basement na to. Hindi kami na-inform. Tsaka sigurado bang nandito sila? Humakbang ako saka pinasingkit ang mga mata dahil medyo madilim. Napakahina ng ilaw dito. Hanggang sa nandaki ang mga mata ko na makita sila sa gitna. Nakaupo sa kahoy na upuan habang nakagapos sa kadena ang katawan at paa nila. Shit! Hindi ko maaninag ang kanilang mukha. Hindi ko masabi kung gising ba mga ito o walang malay. Tumakbo ko para lapitan sila kaso gano'n na lang ang gulat ko nang may sumalubong sa akin ako nay. Buti na lang mabilis ang reflex ng katawan ko at nilagyan ko iyon. Wife! Shit! Munti ka na ako doon Kaya pala weird ang pakiramdam ko. Nagtatago lang palang kalaban. Tumakbo ko at agad nagtago sa mga paleta nang sunod-sunod akong paulanan ng kunay. Buisit? Saan ang gagaling yun? Sililip ko si Hubby na sunod-sunod pinaputukan ang isang direksyon. Tumigil din ang paghagis ng kunay kaya tinaas ko ng baril. Saka lumabas sa aking pinagtataguan para tulungan si Hubby. Pinagbabaril ko ang mga sumusugod sa akin. Ang iba'y sinusuntok ko at sinisipa. Buti na lang talaga trained ako kaya useless na ang sakit. Mailiksi kong iniikot ang katawan saka sinipa sa mukha ang huling lalaki na suntukan ko. Bulagta! Binalingan ko ulit si Hubby. Abala pa rin to sa mga kalaban niya. Ibinalik ko ang isang baril sa holster saka hinugot ang malit na katana na dala ko para isang salag o anumang ihahagis ng kalaban. Habang sa kabilang kamay ang isa ko pang baril. Tumakbo ko palapit kay Hubby. Naparanok ako ng sunod-sunod maglabasan kung saan-saan ang mga tauhan nila yon. Langya naman, hindi ba sila nauubos? Pinalibutan nila kami at pinagitnaan. Nasa 10 o 15 yata ang mga to. May mga dala silang katana, kahoy, bakal, kunay, at iilan ang may baril. Magkatalikuran na kami ngayon ni Hubby habang nakatingin sa mga kalaban. Wife, you have a smoke bomb, right? You know how to fight even with smoke? Mahina nitong bulong. Yeah. Kasama sa naging training ko yun dati, kaya sanay na sanay ako.
Kailangan malakas ang pandinig at pandama mo. Good thing we have mask kaya hindi magiging problema. Good. Prepare 2 smoke bombs. Bibigyan kita ng ilang sandali. Akong bahala sa kalaban. Focus on your reflexes, okay? Copy that, Abby. Seryoso kong sagot. 3, 2, 1, go! Mabilis kong ibinalik sa holster ang baril. Saka inihagis naman sa isang kalaban na papalapit sa akin ang hawak kong katana. Saka umikot para hugutin ng 2 smoke bomb sa aking hita at inilang ring nito tapos inihagis sa magkabilang direksyon. Good job, wife. Now let's finish them. Gumisi ako saka hinugot muli ang baril sa aking hita at pinaputokan ng mga tauhan ni Leon. Magkatalikuran kami ni Hubby habang paikot na binabaril ang kalaban. Hanggang sa pareho kaming napatalon nang maramdaman na may pupunta sa gawin namin. Shit! Kunay again! Nagpagulong-gulong ako pero binaril ko pa rin ang mga nakikita kong kalaban. Mabilis akong tumayo sa kabinaril ang lalaking papalapit sa akin. Napalingon ako kay Hubby ng 4 ang kalaban nito at medyo nahihirapan siya. Itinutok kong hawak na baril sa isang lalaki na nasa likod niya at saka binaril yun sa ulo. Napatras naman ako na may paan na muntikan ng tumama sa mukha ko. That was so close. Masama ko siyang tinignan. Not my face, jerk. Sinangga kong suntok nito saka malakas sa sinipa sa tiyan ang lalaki tapos ay binaril sa noo. Susugatan mo bang mukha ko? Mabilis ako nagpalit ng magazine. Saka binaril ang lalaking pasugod na naman sana kay Javan. Napansin kong wala ng barang baril ng hawak ni Hubby kaya tumakbo ako patungo sa kanya. Nanlaki ang mata ko na may kunay na naman na papalubong sa akin kaya mabilis akong yumuko saka dumaos-dos. Lagi na lang. Kanina pa may lumilipad na kunay sa akin ah. Hubby! Sigaw ko saka inihagis ang 2 baril sa kanya. Naging mabilis naman to at agad nasa long baril saka binaril ang 2 kalaban. Hindi ba't nasa 15 lamang sila? Bakit parang di sila nauubos? Kinuha ko ang 2 kunay na nasa sahig at tumayo at sumugod. Lahat ng madadaanan ko'y sinasaksak ko sa leeg at sa dibdib. Nanlaki ang mga mata ko na may lalaking nasa likod ni Hubby at sasaksakin to. Umikot ako at mabilis sinagis ng 2 kunay sa direksyon ng lalaki. Tumarak yun sa batok at uno nito. Not my husband. Shit! Napamura ako ng saktong pagharap ko sa kabilang direksyon. Bumulaga sa akin ang talim ng dagger. Buti nilang nakahugot agad ako ng maliit na kunay sa suot kong jacket at nasalagyon kaya malakas na winaksi at maliksing umatras. Munti ka na ako matamaan sa mukha. Masama akong tinignan ang lalaking may hawak ng dagger. Pangising-isi pa ito sa akin. Humanda ka sa akin, pangit ka. Napailing na lang ako saka mabilis na sumugod sa lalaki. Inikot ang kamay nito para mabitawan ang dagger na hawak. Tapos sinalo naman ang kabilang kamay ko at tinarak sa lalamunan nito. Die! Alis ang isi mo. Pabalibag ko itong binitiwan. Unti-unting nawawala ang uso kaya nakikita na namin ang kalaban. Nakahinga ako ng maluwag ng 5 na lamang ang nanatiling nakatayo. Wife! Biglang inihagis sa akin ni Hubby ang isang baril na agad kong nasalot tinutok sa lalaking patakbo sa direksyon ko. Saka sunod-sunod itong binaril. Hingal na hingal ako ng libot kong tingin sa paligid. Ngayon ko naramdaman ang ginawa ko. Nakakapagod. Kain naman na ni Hubby ang kalaban niya. Tumalikod na ako para tulungan sila Rose. Kailangan na namin makaalis dito. Rose, POV. Kanina pa namin narinig ang putukan ng baril sa taas. Isa lang ibig sabihin nun. King and Kuya Liam are here. We know that they will find us immediately. Knowing King and Kuya Liam. Gumalaw ako ng konti kasi napangwi ako. Shit! Ang sakit ng buong katawan ko. Ang hirap din kumilos dahil ka din ang ginawang pamposa sa amin ng mga gagong tauhan ni Leon. Napatiimbagang ako. Ginawa kaming hayop ng mga gagong yun ah. Rose, are you okay? Dahan-dahan naman akong tumingin sa kanan nang marinig ang nangihinang boses ni Mark. Sa aming 3, siyang pinakamaintindi ang matadamong bugbog. Pinilit talaga niyang lumaban para mailigtas kami. Okay lang ako. Don't mind me and please stop talking. Hindi magandang lagay mo. Ayos lang ako. Stop talking, Mark. Ipahinga mo ang katawan mo dahil mamaya kapag nandito na sila. King, kailangan agad natin makaalis. Kaya mo bang maglakad? Singit naman ni Giselle. Sa aming 3, siya lang ang kalmado kahit bugbog sarado. Kaya naman. God, hintay na lang natin sila King. Wala tayong laban sa mga kadenang to. Hindi natin sila maalis ng walang ibang tutulong. Mauutak ang mga gagong yon. Alam na kayang-kaya natin makawala sa kahit anong lubid. Kaya ang ginawa nila kadenang igapos sa atin. She's right. Matatalino nga ang mga ungas na yon. Maya-maya pa, natahimik kami nang biglang mag-akyata ng mga kalaban sa itaas. Mukhang nasa taas na si Liam at King. Ang ibang kalaban naman ay nagkanya-kanyang tago at kuha ng mga armas nila. Shit!
Kailangan natin maabusuhan sila, King. Subukan yung sumigaw mamaya ang magsalita. Lilipad at tatarak na lang sa noo o leeg ninyo ang kunay na ito. Sambit ng lalaking biglang sumulpot sa harapan namin. Siya ang tumatayong leader ng grupo. Siya rin ang laging kinakausap ni Manuel, ang kanang kamay ni Leon. Nandyan lang ako sa kahoy na yan, magtatago. Kaya isang maling galaw nyo lang mamamatay kayo. Napatiimbagang ako. Umalis ito sa harap namin at nagtago sa sinasabi niyang tataguan niya. What are we going to do? Baka mapahamak sila. Mahina akong tanong sa kanila. We need to follow that man. Tototohanin talaga ng lalaki yan ang sinabi niya. Kailangan natin kumalma at magtiwala kay King. Isipin ninyo, hindi tayo pa pwedeng mamatay dahil papabagsakin pa natin ang grupo ni Leon Alonzo. Isa pa, once na may mawala sa atin, siguradong mahihirapan na si King. So stay put and wait. Seryosong sagot ni Giselle. Kapag ganitong usapan at sitwasyon, maasahan talaga siya. Giselle is right. Hindi naman sila basta-basta magpapabagsak si King at Liam. Magtiwala tayo sa kanila. Mahinang sagot din ni Mark. Tingnan mo tong lalaking to. Sinabi nang wag magsalita at gumalaw-galaw eh. Pare-parehas kaming napatingin sa hagdan na may bumaba doon. Naparunok ako. Sana mapansin agad nilang may kakaiba sa paligid. Wait, hindi si Liam ang kasama ni King. Seryosong tura ni Giselle kaya kahit nahihirapan, pinaningkit ko ang mga mata para siyasatin ang kasama ni King. That's our uniform, look. Sagot naman. Means babae ang kasama ni King. Pero sino? May bago ba tayong miyembro? Tanong ko ulit habang nakatingin lang sa kasama ni King. Humakbang to at nilibot ang tingin sa paligid hanggang sa tumigil to sa pwesto namin. Nagulat ako nang bigla itong tumakbo sa direksyon namin, kaso wrong move dahil may biglang sumalubong ditong kunay. Mas lalo ako nagulantang dahil sa bilis ng galaw nito. Agad niyang nailagan yon. Wife! Shit! Gulat na sigaw ni King. What? Wife? Unti-unting namilog ang mga mata ko na mag-sink in na ang sinigaw ni King. Shit, it's Ma'am Alexa. Hindi rin makapaniwalang tura ni Giselle. Si Ma'am Alexa? Nagkaayos sila ni King. Kailan pa? Kaso ang mga katanungan sa aking isip ay nawala at napalitan ng paghanga. Ang bawat kilos sa si Alexa ay napakapulido. Napakaliksi niya. Lahat na makikita ng kalaban ay binabaril niya ng ganun kadali. She's good. Namamangha ako ting bumabaril siya at nakikipagsuntukan. Feeling ko mas magaling na siya sa amin. Mas lalo pa akong humanga sa teamwork nila mag-asawa, lalo pa nang umikot si Sissy at kumuha ng smoke bomb saka inihagis sa magkabilang direksyon. Tapos ay mabilis namang kumilos si King para barilin ang kalaban. They are both fit to be parents in this kind of battle. Their teamwork is great. The way they help each other is so damn cool. Kahit malayo kami't may smoke bomb, kita pa rin namin ang nangyayari. We are assassins. Sanay na sanay kami sa ganito. Kahit abala si Sissy sa pakipaglaban, hindi nakakalimutan na lingunin si King para i-check kung ayos ang bato. At talagang tinutulungan niya kahit malayo pang agwat nila. Nawala ng balang gamit na baril ni King kaya to the rescue naman si Sissy at napakaastig na iniaga sa ere ang baril na agad namang nasalo ng asawa niya. The way she fight is terrible. I never thought Sissy would be this good. Kinuha niya ang kunay sa sahig, saka mabilis na tumayo. Lahat ng madadaanan niya ay walang kahirap-hirap itong sinasaksak sa leg at dibdib. Wow! Pwede na siya maging assassin. Nanlaki ang mata ko na mapansin na may sasaksak kay King. Hindi dito napansin na may tao sa likod niya, dala-bala siya sa pakipagsantukan. Pero agad yung nakita ni si Alexa. Mabilis na itong umikot saka inihagis ang kamay ng kunay sa lalaki. Bullseye! Ang galing! Nahigit kong aking paghinga. Akala ko matatamaan sa mukha si Sissy dahil pagharap niya sa kabilang direksyon, bumalaga ang isang dagger. Pero mabilis siya at kakaibang liksi dahil nagawa pa niyang humugot ng kunay sa jacket para masalag ang dagger at walang kahirap-hirap na ibinaksi. Napangangako na sigurin niyang lalaki at walang kahirap-hirap na pinilipit ang kamay para mabitawan. Akala ko'y babagsak ng dagger pero nasalo niya iyon at itinarak sa leg ng lalaki. Akala ko tapos ng laban pero sumigaw si King. Saka inihagis ang bala sa direksyon ni Sissy dahil may papasagod na naman na kalaban dito. Tinadtad na ng balang huling kalaban bago sumalap kay King na base sa pakikipaglaban. Tinignan ko ang mga walang buhay na katawan sa sahig. Dalawa lang sila pero ilang minuto lang natapos na agad nilang dalawa ang kalaban. Naparunok akong bumaling na si Ma'am Alexa saka nagdakad palapit sa aming direksyon. Ma'am Alexa is the female version of King. Dinig kong tura ni Mark. Yeah, that's true. Oh gosh, are you alright guys? Nag-aalo lang tanong ni si Alexa na makalapit siya sa amin. Okay lang kami ni Rose, Ma'am Alexa. Kain namin ni pero si Mark napuruhan sa amin. Sabi ni Giselle. Okay, wait.
May kung anong kinuha si Sissy sa kanyang jacket sa kanilapitan si Mark. Kinalikot itong padlock sa paa at bumakas naman yon. Kaya sinunod niya isa pang padlock sa katawan nito. Mabilis niyang inalis ang kadena na nakapulupot sa katawan ng lalaki. Tapos ay lumuhod para kausapin to. Are you okay, Mark? Yes, Ma'am Alexa. Thank you. Good. Sandali lang, okay? Saka siya tumayo para lapitan ako. Mabilis na alis si Alexa ang padlock sa paa at katawan nito. May lakas naman ako kaya ako na ang nag-alis ng kadena. Paglingon ko kay Giselle, naris na rin niya ang kadena sa katawan. Can you walk, guys? Tanong ni Alexa saka inilalayan si Mark makatayo. Let me, wife. Mabilis na kalapit si King sa asawa niya, saka ito nang umalalay kay Mark. Nagbigay galang naman kami. King, bahagya kaming yumuko. Tumango naman siya sa amin. Okay lang ba kayo? Kaya niyo maglakad? Tumango naman kami ni Giselle. Good, let's get out of here. Nakakailang hakbang pa lang kami na may nagmamadaling bumaba sa hagdan. Mabilis kaming dumampot ng baril ni Giselle, saka tinutok sa direksyon ng taang bumababa. Easy, it's me. Nang marinig namin ang boses nito, mabilis naming ibinaba ang baril. Kuya Liam? Sabay na sambit namin ni Giselle. Tumakbo naman si Kuya Liam sa direksyon namin, saka kami mahigpit na niyakap. I am glad you two are safe. Yeah. Lumayo din naman agad sa pagkakayakap si Kuya, saka binilingan si King na akay-akay si Mark. Lumapit siya sa mga ito. Ako na King ang aalalay kay Ventura. We need to get out of here as soon as possible. Napakaraming tauhan ni Leon ang nandito. May mga paparating pa. Alright, let's go. Hinawakan ni King ang kamay ni Alexa, saka hindi na napatungo sa hagdan. Habang sa magkabila nilang kamay ay ang barel. Napangiti na lamang ako ng panihim. Hindi ko akalain na magiging magpartner sila sa gantong sitwasyon. Isa pa masaya ako dahil nagkaayos na silang mag-asawa. Sumunod na rin kami sa kanila habang nakaalerto. Kahit masakit ang buong katawan namin at bugbog sarado, kailangan na rin namin makipaglaban. Hindi kami po pwedeng maging pabigat. Nakarinig kami ng mga yabag. Shit, mukhang marami mga paparating. Hurry up, kailangan makalis tayo dito. Tura na King makalabas na kami sa basement. Nasa pasilyo na kami ng bahay habang alertong naglalakad pa atras. Na makarating kami sa saling nakahinga ako ng maluwag. Sana nasa kabilang way ang kaget. Get down! Sigaw ni King kaya mabilis akong sumunod. Shit! Gumulong ako sa kabilang bahagi at ganon din sila Giselle. Agad ako napatingin sa peso ni na Kuya Liam. Nakatago sila sa isang cabinet habang si Mark nakangwi at hinihingal. This is bad. Kailangan makalis na kami sa lalang madaling panahon. Baka hindi na kayanin pa ng katawan ni Mark. Siya talagang napuruan sa amin ng sobrang lala. Hubby! Napatingin kami kay Alexa. Nanlaki ang mga mata ko na makitang may tama ng bala si King sa balikat. Mukhang prinotektahan niyang asawa niya kaya natamaan siya ng bala. King! Sigaw ni Giselle at takmang tatayo. Don't stay where you are. Move! It will be difficult for all of you, especially all your bodies are weak. Pero tinamaan ka ng bala, King. Baka hindi na naituloy ni Giselle ang sinasabi nang sabay-sabay kaming nagulat at napatingin kay Alexa. Nagalit tong tumayot sa lulubong ang mga kalaban. Wife! Sissy! Ma'am Alexa! Gulantang naming tawag dito pero hindi kami pinansin. Shit! Die, assholes! Nagtaasan ng balahibo ko sa katawan nang marinig ang nakakatakot na boses nito. Hinarap ni Alexa ang anim na lalaki at walang awang pinagbabalal sa hita at tiyan. Hindi pa ito ng kontento. Walang kahirap-hirap na nakalapit sa mga ito. Humugot siya ng kunay sa kanyang jacket at walang pag-aalinlangan na sinaksak sa leeg ang mga ito. Double kill! Tumayo na rin naman si King, saka pinagbabaril ang mga lalaking papalapit kay Alexa. Eto na naman sila. They help each other again. Wife, at your back! Mabilis umikot si Alexa, saka binaril sa dibdib ang lalaki. Bakit ang astig ng bawat kilo sa Sissy? Jeez! Walang kahirap-hirap na pinagtulungan ng mag-asawang Silverio ang mga tauhan ni Leon na sunod-sunod itong magdatingan at sumugod sa kanila. Kaming apat napatang na lang sa aming mga pwesto. Hindi na kami nakagalaw. Gusto man naming tumulong pero mukhang di na kailangan. Baka maging sagabal pa kami. Hingal na hingal silang dala na mapatumba ang lahat ng kalaban. Agad lumapit si Alexa kay King para tingnan ang kalagayan nito. Hubby, are you okay? Nag-aalala lang tanong ni Alexa sa asawa. Umayos rin kami ng tayo saka siya nilapitan. Don't do that again, wife. You scared me. Paano ko natamaan ka? Seryosong sabi ni King. Sorry, I was just mad because you got shot. Mahina pa nitong sagot. Napatingin ako kay Giselle at katulad ko, napangiti na lang din to dahil ang cute ni Alexa. Iba pala siyang magalit kapag si King nang pinag-uusapan. But still, don't do that again. Don't worry about me dahil sanay na ako sa ganon. Eh, hindi mo naman ako
Excuse me, Alexa. King, but we need to go. Baka maabutan pa tayo ng kalaban dito. Singit naman ni Kuya Liam. Shit, oo nga pala. Let's go. Nauna na silang mag-asawa maglakad at sumunod naman kami. Pinauna na namin ni Giselle si Kuya Liam habang kami nagpahuli para magmasid at maging alerto. Baka may kalabang bigla na lang sumulpot. Dumiretso kami sa gilid ng mansyon kung saan may nakabubulok na gate at doon lumabas. Hurry up! Sabay-sabay kaming tumango kay King sa kabilisan ng lakad. Tumigil kami saglit dahil pinasana ni Kuya Liam si Mark dahil nakarinig kami ng mga sasakyang dumarating. Buti na lang nakalabas na kami ng bahay. Tumakbo na kami para mas mabilis at baka makita pa kami. Dihado kami sa pagkakataong to. Kaya kailangan makatakas at makalis na kami sa lugar na to. Nakahinga ako ng maluwag nang matanaw na namin ang big bike ni King at Liam. Wait, 3? Malamang Rose, 3. Pero wait, ibig sabihin, marunong si Alexa magmotor? Wow, ang astig talaga niya. Pare-parehas kaming hinihingal ng tumigil sa big bike. Humarap naman si Sissy kay King. Ako na magdadrive, hubby. May tamang balikat mo, baka mapaano ka pa. O mangkas ka na lang sa akin. Tumingin naman siya sa amin. Kaya niyo ba mag-drive? Ako na magdadrive sa amin, Ma'am Alexa. Mabilis na sagot naman ni Giselle. Tumango ito bago binilingan si Sissy, si Kuya Liam. Liam, ikaw nang bahala kay Mark. Kaya mo ba siya? Yes, Ma'am Alexa. Ako nang bahala sa kanya. Good, let's go. Baka maabutan pa nila tayo. Saka siya sumakay sa motor at sinuot ng isang helmet. Wait, wife, kaya ko naman mag-drive. Ako na. Sinama naman ang tingin ni Sissy si King. No buts. Sumakay ka na para madala na kayo sa hospital ni Mark. Walang nagawa si King kundi umangkas. Good thing amang motorbike namin pinasadyaan ni King ng upuan para kapag may umaangkas, lalo na kapag emergency tulad nito. Yun nga lang nakalimutan nilang magdala ng extra helmet. Inabot naman ni Kuya Liam ang susi ng big bike niya kay Giselle. Saka to dumiretso sa isa pang big bike ni King dahil lang sasakyan nila. Lumapit naman ako sa kanya para tulungan siyang alalayan si Mark. Thanks, Rose. Welcome, Kuya Liam. Mag-iingat ka sa pag-drive. Tinapik ko naman sa kanyang pisngi si Mark. Pangit. Humawak kang mabuti kay Kuya Liam, ha? Dadaling ka niya sa ospital. Tumango naman to saka kumapit pa sa pinsan ko. Ngumiti lang ako saka nagmadaling tumalikod at tumangkas kay Giselle saka mabilis sa pinanda ng motor paalis sa lugar na yon. Ilang sandali pa ay nakarinig kami ng pagsabog. Tumigil tuloy kami sa kanilingon ng pinanggalingang resort. Bakit sumabog? Gulantang naturan ko habang nakatingin sa maitim na usok. May nag-iwan ba ng bomba? Nagtataka ring tanong ni Giselle. Surprise, assholes! Goodbye! Lahat kami gulat na napalingon kay si Alexa na iwala ng suot na helmet at nakababa ng mask ito habang nakatingin sa direksyon ng resort. You did that, wife? Hindi makapiniwalang tanong ni King sa kanyang asawa. Yeah! Proud niyang sagot sabay pakita na maliit na remote na hawak nito. Paano ka nagkaroon ng bomba? Ngumisi naman si Alexa. Told you, don't underestimate me, hubby. Nakakita ko ng handy remote bomb kanina nung kumukuha tayo ng gamit sa hidden room sa hideout. Naisip ko nagdala kasi baka kailanganin. Sakto, mayroong 3 pero isang remote kaya ginawa ko, nag-iwan ako sa taas ng isa. Pangalawa sa sala at ang huli sa may bandang entrance. Sinimplihan ko lang kanina. Hindi ko naman alam na magagamit ko pala talaga siya. I'm great, aren't I? Leon's men ran out. At least nakaganti tayo ng slide sa kanya dahil sa ginawa niyang pambabulabog kila Mark. Lahat kami napamaang na lamang. Iba pala talaga si Sissy kapag gumanti at magalit. Para talaga siyang siking sa totoo lang. Wais at pulido kung mag-isip at makipaglaban. What? Bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Okay naman yung ginawa ko, di ba? Napailing na lang kami sa kanapang ngiti. She is indeed King's suitable wife. Nararapat lang siya maging reyna ng underground. Let's go. Kailangan natin magmadali, baka matuluyan ka na si Ventura. Tura ni King sa kaya mapos kay si Alexa. Napangisi ako. Sus! Pasimple pa si King na ayaw niyang umangkas kanina sa motor. Pero ngayon gustong gusto kasi nakaka-chancing sa asawa. Iba rin kung dumadabos ang isang Jovan. Pinaandar na nila ang motor at mabilis pinaharurot para makarating agad kami sa pinakamalapit na ospital. Siguro naman wala na makakasunod sa amin. Sa lakas ng pagsabog siguradong ubos na ang mga tauhan ni Leon. Hay, grabe ang nangyari. Nadukot kami. Nabugbog pero niligtas kami ni King. Simula ngayon idol ko na si Alexa sa pakikipaglaban. Ang cool niya. Yumapos ako kay Giselle saka sinundan ng ulo sa likod nito, saka pamikit. Ngayon ko lang mas lalong naramdaman ng sakit ng katawan at pagod. Ano ang gagawin ni Leon kapag nalaman niyang pumalpak ang mga tauhan niya sa pagpatay sa mga tauhan ni Jovan? Ano kayang gagawin ni Alexa sa muling paghaharap nila ni Leon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.